Samahan mo ako harapin ang buong araw, taglay ang kadalisayan na dala ng umaga. Simulan ang bagong umaga na may ngiti sa labi at bigyan ng makulay na araw. Ngayon na magandang gising Pilipinas. Ngayon po ang unang pagtatanghalang inyong bagong programa sa umaga dito sa Alpha News Philippines, ang bagong umaga. Ako po ang inyong lingkod, Maricon Lorzano Ordinario. Samahan niyo po kami sa loob ng 45 minutos, araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes para dito sa programang bagong umaga. Kung natatandaan niyo po ng mga nakaraang mga buwan, no, magmula nung nagsimula ang Alpha News Philippines, ay nakasama niyo rin po ang inyong lingkod sa programang Gising Bangon Pilipinas. Ngayon naman po ay nagbabalik para sa isang panibagong programang maghahatid sa inyo ng hopefully mga good vibes, no? At ilang mga kaalaman mula sa ating mga resource persons. Kada araw po yan, kaya sana po ay pakishare din itong ating bagong umaga na programa dito sa Alpha News Philippines. So ano po yung mga expect ninyo? Ano yung mga pagbabago o kaya ano naman yung mga meron ang Gising Bangon Pilipinas na nagustuhan nyo na meron pa rin tayo ngayon dito sa ating programa. Sisigapin po natin na laging maganda ang ating simula sa araw-araw sa pamamagitan ng paghahatid sa inyo ng mga makabuluhan at hopefully mga positibong impormasyon pa lamang. Except for meron tayong portion sa unang bahagi. Hindi pa natin yun gagawin sa ngayon na naghahanda pa yung ating team, no, dito sa ating bagong programang Bagong Umaga. Pero expected po ninyo sa mga susunod na mga araw ay maghahatid pa rin tayo ng mga straight news lamang po, no? Magbabalita tayo dito sa unang bahagi na ating programa. Kung kinakailangan na merong short commentary lamang mula doon sa mga balita, huwag po kayong mag-alala, wala po tayong mga police report at saka wala muna tayong politika sa ating balita sa umaga. Sa hapon, ang Alpha News Philippines ay naghahanda rin na ibalik ang yung roundup news, no? Sa hapon, sa mga ilang araw ay abangan nyo po yan. So doon yun siguro mababalitaan ang mga kaganapan sa loob at labas ng ating lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Pero sa ngayon, sa umaga, ay mga magagandang balita pa lamang except nga doon sa magkakaroon po tayo ng live reporting mula sa ating mga pamilihan, ano? So pamilihang bayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung Old Market, yung New Market, yung public market naman sa San Jose at sa ilang talipapa natin. So yan po yung ating antabayanan para naman mabigyan ng ideya ang ating mga misis na naghahanda ng kanilang pagkain sa buong maghapon, no, kung magkano na ba ang presyo ng isda, ng karne, ng manok, ng itlog, ng gulay. So yan po yung ating ibabahagi sa inyo tuwing umaga dito sa Gising Bangon tuloy. Dito sa Bagong Umaga. Nako, naninibago pa ako. Pasensya na ako kasi nga unang episode natin ngayong maging ito. Sa mga susunoding mga araw ay may makakasama tayo. Yung mga dati pa rin nating morning kakwentuhan. Si Dr. Fred Kicho ay tuwing araw ng Miyerkules. At si Attorney Alan Carlos naman tuwing Martes at Huwebes. So, tatalakayin natin sa mga araw na yan, no? Kung si Doc Fred, dahil siya ay pediatrician, ay maaaring pag-usapan natin tungkol sa mga bata at mga kabataan, ang kanilang kalusugan, ang ating kalusugan, sapagkat siya ay isang doktor. At syempre, hindi pa rin mawawala ang ilan sa mga bagong impormasyon tungkol sa lumalaganap pa rin na nanatili pa rin pandemyang COVID-19. So, yung mga updates dyan, hingin natin yan kay Doc Fred. And then, si Attorney Alan naman, kay Doc Fred din pala yung agrikultura sapagkat isa rin yun sa kanyang interest, no? At talagang he is a practicing
nagpa-practice din siya ng natural farming. So, mga ganyang bagay pag-uusapan natin doon sa ating mga kababayan na mahilig sa agriculture. Pwede po kayong mag-comment below kung ano yung mga gusto niyong pag-usapan at kung may mga kilala rin kayo ng mga resource persons na pwede naming maimbitahan dito sa ating programa para po makapanayan natin at matuto tayo sabay-sabay sa kanilang mga skills, sa kanilang mga training, sa kanilang mga kaalaman. So yan po si Doc Fred. Dito naman kay Attorney Alan. Alam niyo si Attorney Alan, maliban sa pagiging batikang abogado dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, ano rin yan, marami yan din siyang alam patungkol sa kalupaan sapagkat siya ay dati real estate broker din. So alam natin maraming mga challenges dito sa ating mga kababayan. May kinalaman dyan, pwede po kayong magtanong dito sa ating programa at sisikapin natin sa abot na ating makakaya na maibahagi sa inyo ang mga karunungang inaral namin sapagkat ang inyong lingkod po ay real estate broker din. At baliban doon ay siya nga ay abogado, so yung ilang mga batas related to it at kahit na ilan pang mga suliranin natin na may kinalaman sa batas ay pag-usapan po natin yan dyan tuwing Tuesday and Thursday po natin makakasama si Attorney Alan. And syempre ang kanya rin isa pang advokasya patungkol sa pagpapalakas at pagpapanatili ng pamilya. Sapagkat alam natin na marami pa rin mga, alam nyo, sa makabagong mundo natin. At siguro nga sa mga nagdaang mga panahon din, ay talagang ever-present challenge sa pamilya ang kung ano man ang nagaganap sa ating lipunan, sa ating komunidad, sa ating bansa at sa buong mundo ay meron talagang direktang apekto sa pamilya. Katulad ngayon, mahirap ang kabuhayan sapagkat hindi gaanong makagalaw ang mga tao sa pagnenegosyo. Siyempre, apektado ang pamilya. At marami pang iba, may kinalaman sa pamilya, yan po ay pag-uusapan natin. Kapag kasama natin si Attorney Alan Carlos. At miyembro rin siya ng isang samahan ng Coast Guard Auxiliary at meron silang mga mahalagang pangsibikong mga gawain na maaaring interesado po tayo, pag-uusapan po natin yan. So yan po yung mga ilan nating mga topiko sa ating programang Bagong Umaga. Pero tuwing Lunes, ako po ang inyong mga kasama at hahanap po tayo ng mga resource persons para sa mga topiko na tingin natin ay kailangan ninyong malaman. Ihahatid po natin sa inyo tuwing umaga ng Lunes. At sa Biyernes naman, medyo gawin nating light ang ating usapan. So medyo pagtuunan natin pansin naman ang mga gawain ng mga kababaihan. So dahil ang inyong host ay kababaihan. So tulungan natin ang ating mga nanay ng tahanan. Yung mga challenges ng kababaihan ngayon ay hindi biro. At alam natin na sabi nga nila, ang kababaihan ay ilaw ng tahanan. Kapag si nanay or si ate or si lola ay masaya, nakakapagdulot din ng kaligayahan sa ating bahay. Pero po, kapag may problema si nanay o kaya bad trip, parang yung mga nakatira sa bahay kahit na meron pang restriction of movement dahil sa pandemya, gusto nang magsipaglabasan, di ba? So, pilitan natin o tulungan natin na mapasaya ang mga nanay ng tahanan tuwing Biyernes po yan. Pag-uusapan natin ang mga challenges. Ako marami po. Ngayon nga ang balita natin ay tumataas ang mental health problems na ating mga kababayan, hindi lang naman mga kababaihan. Pero po, nabanggit ko yon in relation to women and motherhood. Sapagkat kapag ka po si nanay or si tatay o kaya si ate ay medyo alam ang mga sintomas na may isa pala tayong kasama sa tahanan na mayroong ganyang problema. Halimbawa, yung dating palakwento, dating masaya, ay lagi na lamang nakakulong sa isang kwarto, nagmumukmok.
o baka naglalaro lang ng video games. At ngayon, alam natin yung mga kabataan ay online schooling. Pero may mga sintomas, siguro makakapag-imbita rin tayo ng mga experts patungkol dyan o mga doktor na pwedeng gumabay sa atin. So, yung ating pong mga kwentuhan dito sa Bagong Umaga ay mga makabuluhang topiko na makakatulong sa atin bilang individual sapagkat naniniwala pa tayo dito sa Alpha News Philippines, dito sa ating programa, na kapag malakas ang bawat isang Pilipino, lalo na ang mga kababaihan na ilaw ng tahanan, magiging malakas din ang komunidad. At yan ay may ripple effect syempre sa ating bansa. So kung gusto nating tulungan ang ating bansang umahon sa kahirapan, makinig po tayo ng Bagong Umaga kasi kapupulutan po natin ng mga impormasyon, ng ating mga tools, no? Ating toolkit, itong Bagong Umaga para po sa pagharap natin sa mga challenges ng ating buhay at sakali makatulong din tayo sa pag-angat ng ating bayan. So sa ngayon, wala pa po akong morning kakwentuhan, pero inaasahan ko po na kayo mismo dyan sa Facebook, ang ating isa sa mga platform, no, at sa YouTube, ay magbibigay din ng mga comments. Oo, baka meron kayong mga comments sapagkat kapag ka po nadaanan natin ang inyong mga suggestion, ay pwede po nating bigyang daanan, no, pag-usapan ang inyong mga suliranin perhaps, o kaya kung may mga good vibes din naman na mga information kayong masasagap, lalo na sa social media, ay welcome na welcome po yan dito sa Bagong Umaga kasi ang gusto natin na magkaroon tayo ng komunidad dito sa Facebook at sa YouTube na talagang alive and kicking at talagang nagtutulungan. So kung may mga magaganda po kayong mga suggestion o mga nadaanan, nasagap na impormasyon ay pwede nyo pong i-share para naman makatulong din at maibahagi natin sa ating mga kababayan. Kung meron po kayong mga comments, no, ay welcome na welcome din po yan dito sa atin sa Alpha News Philippines para naman po mabigyang daan din natin, no, marinig ang inyong mga iniisip at kung ano man po ang maitutulong ng inyong lingkod dito po sa Bagong Umaga at sa Alpha News Philippines in general ay pwedeng-pwede po. So may mga bago po tayong kasamahan sa mas pinalakas na at mas pinalawak na coverage ng Alpha News Philippines na tutulong sa atin dito sa ating programa. So may mga bago tayong i-welcome na miyembro rin ng news team na makikilala nyo sa susunod na mga araw. Maghahatid sa atin ng mga sariwang balita dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ang ating napakaraming mga news correspondents. Kung nakikinig kayo dyan sa mga munisipyo natin na po, napakahalaga po ng inyong mga ibabahaging impormasyon sa atin. So, hihintayin po natin yan, yung mga balita mula sa ating mga news correspondents sa mga munisipyo. At kung akma dito sa ating programang Bagong Umaga ay ibabahagi rin po natin. Pero in general, pwede po yan sa buong mga kabalitaan na kinakalap ng Alpha News Philippines. At mananawagan na rin tayo na ang Alpha News Philippines ay nangangailangan din po ng marketing associate. Siyempre, kailangan ding mabuhay ng ating istasyon. Kaya kung meron kayo diyang kakilala o kayo mismo na gustong magtrabaho dito sa Alpha News Philippines, graduate ng any marketing related courses, listing personality, tingnan nyo po sa page ng Alpha News Philippines ang qualification sapagkat naghahanap po ng marketing associate ang estasyong ito. So, yan po. Ayan, bumati na ang ating kasama, si Doc Fred, na nag-commit ng kanyang oras tuwing umaga. 6:45 po tayo ng umaga, hanggang 7:30. So, 45 minutes lamang po. Samahan niyo po kami. So, si Doc Fred, sabi niya, good luck, Con. Thank you, Doc. Si Miss Joy Tabuada, bumabati. Good morning, Con. Good morning din sa inyo, Miss Joy. At sa ating mga kasamahan sa Alpha News Philippines, mamaya magpupulong yung news team para mas lalo pang gawing exciting, palakasin
ang paghahatid ng balita sa inyo. Ako mismo ay excited na sa mga kaganapang mangyayari dito sa ating programa. So, batiin muna natin ang mga nag-heart, paki-share din. Si Sir Borgs, ay, ano to, nakasama natin ito dati sa larangan din ng pamamahayag, no? Yung media lang ang tawag nila. kapag kasi ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno at ang trabaho mo ay maghatid ng impormasyon sa publiko ng mga kaganapan sa gobyerno, ang tawag namin dyan, media, di ba? Media, pero media lang. One-sided eh. Doon lang muna sa mga good news patungkol sa gobyerno. So, sabi nila, unfair naman yung mga information officers ng gobyerno. Bakit mga good news lang ang sinasabi tungkol sa kanilang organisasyon? Baka ho kasi yung mainstream media na ang dapat magkalkal kung meron mang bad news, no? Kaya media lang, kalahati lang muna po. So, hi Borgs, good morning sa iyo. Kumusta ka na, my friend? No, napakasipag din na ating kasama. Si Michael Patalinghog, magandang umaga po sa inyo. Paki-share din po. Si April Jane Piolo, yung aking paano ba ito nakikita? Para yung full name. April Jane Piolo Daginod. Good morning, Miss April Jane. Si Irma Abelia, si Nab Ace Axikiel Abrina. Good morning po sa inyo. Yan. And then si Len Delgado at si Mel Dangan, ang ating ilan to? 7,000 na mga manonood ngayong umaga. Si Mr. Santino Alona, good morning ko. Hello, good morning po sa inyo. Nagbumabati rin siya sa lahat ng mga tagapagtangkilik ng Alpha News Philippines. So, ito po yung bagong programa sa umaga, bagong umaga. Actually, meron tayong pinuproduce ngayon na ito ay original composition ha, yung ating ang tawag dyan, yung ating music, yung OBB na napanood niyo yung opening video natin, portion lamang po yung music dyan, ay kinanta po yun, or kinompose po yan ng isang kaibigan natin, si Mr. Larry Magnaye, at ang singer niyan ay si Sir Julius, at tumulong ako doon sa paggawa ng titig o ng lyrics ng musikang yan. So, ipoproduce po natin yung full video niyan kasama ang Alpha News team at ang technical. Syempre, maraming salamat sa iyong pagtulong dito sa ating programa. Para po, i-share namin yan sa page ng Alpha News Philippines, yung full video as a promotion ng ating programa, at nang maipakilala natin itong programang ito. So paki-like and share na rin po kapag ka na-upload na natin itong full video ng Bagong Umaga, original composition yan po para sa Alpha News Philippines dito sa inyong programang Bagong Umaga. Antabayanan niyo po yan. So yan po, ako excited na doon sa balita ng ating mga magro-rondang mga news reporters na pupuntahan ang mga markets, ang ating public markets, ang old public markets. Sabay-sabay po yan, ibabalita dito, Hindi naman, syempre, one after another. Ibig sabihin, sa buong umaga, maririnig natin ang ating mga news reporters naroroon sa old public market. Dito po yan sa Barangay Tagumpay ng Lungsod ng Puerto Princesa. Tama ba? Barangay Tagumpay. Yung panulukan ng Valencia, Malvar, at isa pang sulok doon sa kabila, Burgos. Yan. Yan po yung ating old public market at ang ating new public market doon sa San Jose. At siguro pili tayo ng mga talipapa sapagkat lagana pa rin po at pinapayagan rin naman ng ating lungsod ng Puerto Princesa ang mga talipapa para naman hindi magkumpulan yung ating mga kababayan sa mga pamilihang bayan natin na malalaki. So may mga talipapa po tayo dyan. Magkumparahan tayo ng presyo. Bet ko lang siguro baka yung mga isda, lalo na doon sa may mga fishing communities, baka mas mura ang isda sa talipapa. So at least alam nyo lamang mga nanay, mga ate at kuya kung saan kayo tatakbo, kung kailan nyo ng mga fresh fish. Alam nyo ba kung bakit mura pa ngayon ang ating isda? Samantalahin natin, nakikita nyo naman yung mga namamalengke dyan, katulad ko, nakakatuwa nga yung mamalengke sa ating pamilihan kasi ang dami pong mga
mga isda na ito yung pag-usapan natin. Kapag ka po nagbukas na ulit ang turismo dito sa atin, tanggapin na rin natin ang katotohanan ng meron na tayong kakompetensya sa magaganda at sariwang isda sa pamilihang bayan. Tama ba? So ngayon, mura pa yung mga isda. Nako, talaga nakakabili ka ng lapu-lapu, no, 'di ba? Yung mga sariwang lapu-lapu na mga good size, na kapag ka open ang tourism, nauuna na yung mga restaurants at ang mga accommodations, yung mga hotels. Pero ngayon, nandiyan sila sa mga isda, ay nariyan pa. At mura po yung dati nabibili natin ng 350 per kilo, ngayon nabibili natin ng 200. Actually, nagmamahal na ngayon. Dati, lapu-lapu, 150. Saan ka nakakita? 180 sa pamilyang bayan. Fresh na fresh, ha? Nanibago nga ako no? Nung pumunta tayo sa namalengke tayo at ganun yung presyo. Kasi sanay na tayo dun sa medyo mataas ang presyo. Pero ngayon nga nagsisimula na tayo na magbukas. Itong lungsod ng Puerto Princesa, alam naman natin na we really eased out our restrictions pagdating sa movement ng mga tao at kaakibat niyan pagbubukas ng mga establishments dahil talagang ramdam dahon talaga natin ang hirap, no? Hindi ko alam, siguro alamin natin sa ating mga news reporters, pakibalita nga ilan ba ang collection ng city government of Puerto Princesa sa ating local taxes. Ewan ko doon sa BIR kasi national yon, pero tingnan natin, no? Kung may makukuha tayong balita. Kaano ba kalaki ang ibinaba ng koleksyon ng buwis ng ating pamahalaan dahil nga dito sa nararanasan nating pandemya. Alam natin yung mga nasa formal sectors, no, yung talagang mga nagdideklara ng kanilang negosyo, talagang nakaregister sa mga ahensya ng gobyerno, sa DTI, sa City Hall, ang permit, business permit, at sa BIR, ang kanilang meron silang mga tax, no, identification numbers sa sarili, ang kanilang mga negosyo. So yan mga formal sector ng ating ekonomiya. Tingnan natin gaano sila naapektuhan ng pandemya sa pamamagitan na rin kung paano sila nagbabayad ng buwis, no? And then, lalo na ngayon, alam natin malaki ang gastos ng gobyerno sa atin at sa kabila nun ay kinakailangan na mag-adjust sa pagdating sa gastusin ang ating pamahalaan dahil nga sa ating siguro ito, alamin natin ilan ang ibinaba kung meron man na porsyento ng buwis na nakolekta ng ating pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa. At mapasyalan na rin natin yung ating Provincial Treasurer's Office. Baka malaman din natin kung merong effect itong pandemya pagdating sa ating tax collection, at least sa local taxes. At ayan, nalimutan kong ibaba ang kortina dito sa akin. Kaya naman, talagang bagong umaga, kita nyo naman ang sunrise. Oo. Dahil maaga tayong, trinay ko nga na hindi aircon, total Disyembre ngayon, ang lamig ng panahon. So, baka sa susunod na mga araw, hindi nyo na yan makikita yung ganyan. Dahil magsasarado na tayo ng kortina. Adjust na lang muna tayo. Okay. So, pasyalan muna natin yung ating mga kasamahan. Si Bods Borja Jr. ay bumabati rin ng good morning. Paki-like and share po itong ating kwentuhan para naman sa mga susunod na araw malaman nila na merong bagong programa dito sa Alpha News Philippines. Lumang muka, bagong programa. Yung Gising Bangon Pilipinas kasi medyo heavy, di ba? Medyo mga usaping talagang mabibigat-bigat yung kwentuhan doon Pero ito, para lang maiba naman at hindi kayo magsawa. From time to time, medyo papalit-palitan lang natin. Itong ating programang Bagong Umaga dito sa Alpha News Philippines. Sinuulit ko po, abangan niyo po ang ating mga market price monitor, at least yung ating sa pamilihang bayan po. Sinabi natin market price para kasi baka isipin niyo mga major stock holdings na yung pag-uusapan natin. Try natin, no? Tingnan natin kung paano nga ba umuusad ang negosyo dito sa ating lungsod. Ako kasi may interest po talaga ako sa ekonomiya, no?
political science po ako, parang naligaw lang po talaga ako ng kurso. Dapat pala economics ang aking kinuha. Kasi interesado talaga ako kung paano gumagalaw ang merkado. Pero dito po sa ating morning kwentuhan, dito sa programang Bago Umaga, hindi po yan. Pag-uusapan natin yung mga stocks, mga index. Hindi po yan. Pag-uusapan lang natin, magkano ba ang presyo ng isda sa palengke ngayon, ng karne, lalo na magpapasko ngayon, hindi pa ako masyado nakakita ng pork ham sa ating mga grocery stores. Malamang dahil pa rin yan sa African swine flu. Ito ang sasabi ni Doc Fred, this is a pandemic within the pandemic. At may pandemic din yan dyan sa bulsa natin, no? Apektado yung ating mga bulsa dyan sapagkat so hindi nga tayo makakapag-angkat ng mga pork meat, even process, no? Napansin natin medyo hirapin yata sa processed meat, no? Kaya kung naghahanap kayo ng hot dogs, ng ham, ng pork, siomai na pork, medyo hindi ho talaga ngayon masyadong available sa merkado. Dahil nga sa kakulangan pa rin ng pork meat sa ating bansa. Dahil napag-alaman natin na nag-aangkat pa rin tayo sa ibang bansa. Yung ibang bansa, meron ding nananalasa rin itong African swine flu. And then dito naman sa atin, sa bansang Pilipinas, ay meron na ring mga kaso ng African swine flu or ASF na pandemya naman sa mga alagang baboy ng ating mga kababayan. So, yan po, may mga kinal sila, no? Yun yung paraan para mabawasan at hindi kumalat ang pandemya, ang virus na ito sa ating livestock, pinapatay po. Nung nakaraan, narinig natin, sabi ko, iiwasan natin yung mga bad news din sa programang Bago Umaga, no? Pero bakit nga ba tayo napunta? Ay dahil nga doon sa presyo ng mga bilihin, tumataas po. So, siguro yun lang yung isa sa mga maibabahagi nating kwento dito sa Bago Umaga na baka si nanay at tatay mapakamot ng ulo. No? Sabi, good news ang mga pag-uusapan doon sa programa, bakit tumaas na naman? Ito, good news, mababa ang presyo ng ating mga petroleum products ngayon. Merong rollback. Kaya yung mga nakakatuwa rin minsan nag-anticipate tayo na pag medyo may extra cash tayo, magpupultang tayo kasi mababa ang presyo ng gasolina versus ng mga nakaraang linggo. So, we will take advantage of that, di ba? Ganun naman talaga. So, pultang tayo and then only to find out, kinabukasan, may rollback na major. So, di matuwa na lang tayo para doon sa mga ating mga tricycle drivers na araw-araw talaga o every how many hours ay nagpapagasolina, no? Para sa kanila, ay matuwa na lang tayo. Kahit na tayo nakapag full tank na, salamat sa Diyos, meron tayong ganong resources, pero may mga kapatid pa rin tayo na naghahanap buhay na hindi ganon ang resources, arawan ang kitaan, para sa kanila yon yung mga rollback. So, sa ating mga kasamahang mga drivers dyan, mga may bahay na mga drivers na hirap na sa pagbabudget ng inyong mga gastusin sa bahay. Kung inaasahan niyo po ang income ng inyong mister na nagtrabaho mula umaga hanggang gabi, no, nasa lansangan, di alintana ang COVID-19 sapagkat kailangang buhay ng pamilya. Baka makatulong po itong programang Bagong Umaga. Hahatid po tayo ng ilang mga tips kung paano magkaroon ng extra income si nanay or si ate sa bahay. Alam niyo, kahit na yung mga yung ating mga kabataan, ako po talaga malakas ang aking paniniwala sa galing ng mga kabataan. So, hindi ibig sabihin kabataan yan, anong edad, mga siguro 13 and above, no? 13 to, basta nasa school years hanggang kolehiyo, ay ngayon dumagdag na yung edad ng nasa kolehiyo. Unlike nung curriculum namin, wala pang K-12. So, 20, 21 years old, graduate ka na ng college. Pero ngayon, 23 years old, no? Kung engineering ka pa, di 25 years old or 24 years old bago ka gagraduate. Pero ganun pala sa ibang bahagi ng mundo, doon sa mga galit na galit pa rin hanggang ngayon sa K-12. Alam niyo po, prior to that, tayo na lang yata yung isa o dalawa
dalawa sa ilang mga bansa na natitira na walang K-12. Napansin kasi nila yung mga Pilipino na bata pa graduate noong wala pang K-12 sa Pilipinas. So 21 years old graduate na, no? Marami nang alam pagdating sa teorya, pero sa maturity, 'di ba? Napag-usapan natin doon sa dati nating programa kasama si Doc Fred, na yung isang tao ay nagmamature, yung fully develop ang kanya, at least ang physical brain niya. And I suppose na yung kanyang mental development din talaga, yung maturity, no, ng tao sa kanyang pag-iisip ay may kinalaman din sa kanyang physical maturity. So, kung 25 years old na nag-fully develop ang human brain, baka talagang may epekto yun, ano? Kasi napansin daw ng mga employers, kaya hindi rin talaga nakakapagsabayan ng gaano yung mga newly graduate natin, yung mga fresh graduates natin sa market force, sa labor force, lalo na sa ibang bansa na may mga kasabayan sila doon na mga fresh graduate at the age of 24, 25 years old. Yun nga, medyo immature pa raw yung ating mga kababayan. Although pareho naman ang inaral, no? Graduate na ng 4-year course, pero pagdating sa handling situations in the offices siguro, so doon. Ngayon, kasabay na sila dahil nga may K-12 na po tayo. So yung ating mga kabataan na ngayon ay nasa bahay, hindi ko alam sa ibang eskwelahan, pero doon sa eskwelahan na pinapasukan ng aking anak ay medyo magaan po ang kanilang sistemang ginawa, no? Kung 10 ang asignatura na kailangan nilang itawid sa buong taon, ano, o yung ating kung ano mang grade level or year level tayo ngayon, 10 ang subjects, hindi ba? Ang dami-dami nun. Akalain nyo, ang kagandahan nito ginawa ng isang eskwelahan dito sa lungsod, ay dinesign nila na every 2 weeks, no? Ngayon, 5, halimbawa, Filipino, o Math, Science, ESP, alam niyo ba yung ESP, o edukasyon sa pagpapakatao, medyo na ano na natin yan, nagagamay na natin yung yung AP, aralin panlipunan. So yung mga yun, yun yung first 2 weeks, kung hindi ako nagkakamali, or 2, meron lang sila, hindi ko alam kung 2 weeks or hindi naman yata, 4 weeks yata. So monthly, no, nagpapalit, kumbaga nag-alternate sila ng asignatura para naman ma-cover nila at yung screen time ho kasi medyo challenge talaga. Imagine yung mga kabataan natin ngayon, elementary age, na online ang medium of teaching. Alam niyo po, namumroblema talaga ako, 1.5 hours sa first subject. Magre-rest ng 15 minutes para magpahinga, mag-wee break, uminom ng tubig. And then balik, after 15 minutes, no, babalik for another 1.5 hours. Sa umaga pa lang, ay full 3 hours po na nakaharap sila sa screen. Mabuti yung isang anak ko ay laptop, so medyo at meron yung merong set niyo po doon sa yung brightness, doon sa eye comfort, yung medyo binabawasan yung blue light sa mga nanay, yung mga ginagamit nating mga monitors, no? Itong hawak ko ngayon, itong gamit ko ngayon, siguro magpapalit ako bukas. Lilipat ako ulit sa laptop. Bawasan po natin yung blue light ng ating mga monitor kasi talagang very straining po. Tayo nga mga matatanda, no? Gumagamit na ako nitong parang tawag to, filter. Kasi talaga nakakapagod po yung yung aking mata ay nagiging singkit na ako, bumabalik na ako sa aking pagiging dugong, alam mo yung mga Pilipino, maraming dugong Chinese, no? So, meron din tayo, nahawaan din tayo ng dugong Chinese. Kaya, yun, lumalabas ang natural kapag ka napapagod na yung mata. Pero, yung mga kabataan, balik tayo sa hanap buhay, no? Yung mga kabataan po, marami kayong, opportunity to earn. Sapagkat yung klase nyo, katulad nung sa aking binabanggit, no? Yung klase ng aking anak ay morning lang, at saka Tuesday and Thursday lang, no? Although elementary kasi ito, iba rin kasi ang labanan kong high school. Pero dahil sa opportunities ng World Wide Web at ng Internet, kung maganda yung signal, syempre, iba rin usapan yun. Talaga pong napaka-greatest equalizer
itong internet, no? Ang dami nating natututunan dito. Imagine nyo ngayon, nakakapag-broadcast tayo using this platform of Facebook and YouTube. Ang kagandahan pa sa YouTube, on demand, no? Kapag may gusto kang topic, itatype mo lamang yon at yun na ang lalabas. Marami ka ng pagpipilian. So, yung mga kabataan natin ay pwedeng gamitin ang kanilang nalalabing oras kung gusto nyo pong magkaroon ng hobby. Gusto nyo mag-painting, pwede yan. Kasi kapag magaling ka magpinta, kapag wala ka ng kita, mag-drawing ka lang, i-post mo sa Facebook, i-send mo, kumikita po yung ating mga painters ngayon. Kasi ako mismo, parang may mga gusto akong bilhin doon sa mga nakikita ko mga paintings na pinopost nila. Sa pagpipinta ka lamang po yun, ano? Kung kung mahilig naman kayo sa mga kikay-kikay, yung inyong mga anak, na mga kabataan, sa halip na gumastos ng perang hindi nyo pa naman kinikita dahil pera yun ni nanay at ni tatay at wala kayong allowance ngayon dahil nakakulong kayo sa bahay, hindi ho ba mga kabataan? So, kapag lumalabas tayo, di ba, may klase tayo sa labas, may baon tayo, kitaan tayo sa galing kinanat kay tatay. Dahil wala, libre yung pagkain dyan sa bahay. Magluto kayo kung anong gusto nyong lutuin. Yun naman yung problema ni nanay. Kasi yung pang isang linggo sana na grocery, isang araw lang, ubos na. Pero yung mga kabataan, pwedeng kumita. Kung kikay ka, mahilig ka sa makeup, edi magbenta ka ng makeup, mag-tutorial ka ng makeup dun sa mga kaibigan mo, tapos alukan mo na. O kaya naman, mahilig sa damit. O, mine ka ng mine, o ibenta mo yung iba. Mag-markup ka lang ng konti, okay na yun, basta maibenta lang, diba? Yung uso ngayon ng mga mines, ang alam ko informal sector of the economy pa rin sila, no? Hindi pa rin nagbabayad ng buwis. Pero sana naman wag mo nang pag-inita ng BIR yan, namumuhay lamang po tayo, kailangan lang natin mag-survive. Yan po yung mga karamihan dyan, yung mga nawala ng trabaho dahil nagsara ang mga tourism establishments. Alam naman natin dito sa ating lalawigan at sa lungsod ay malaki talaga yung industriya ng turismo. Natutunan din natin ngayong pandemya, hindi talaga dapat tayo mag-concentrate lamang sa isang industriya, talagang very bad to the economy, na magbibigay ka lang ng atensyon, bubuhusan mo ng sangkaterbang resources ng gobyerno ang isang industriya lang. Hindi ho talaga. Katulad ngayon, maganda yung tourism noon nung pre-pandemic, and of course, after this pandemic, alam nating magbo-boom. But hindi pwedeng iisang industriya lamang, no? Kasi nga, napaka-vulnerable ng ekonomiya kapag kaganon. Ang talagang dapat at mananatili kahit anong mangyari, yung agrikultura. Sa mga ilang araw pag-uusapan natin yan, ano yung mga efforts ng ating pamahalaan at ng ating pribadong sektor sa agrikultura, sapagkat alam natin, nakita natin, no, may pandemya o wala, lahat tayo ay kakain. Hanggat hindi pa tayo napapalitan ng robot na kumikilos para buhay ng ekonomiya, tao po ang bumubuhay sa ekonomiya. At ang tao ay dapat healthy and strong. Dapat ang kinakain ay mga masusustansyang pagkain, mga fresh produce, no? Sana wala ng chemical ngayon na gumagamit, no? Unti-unti na nating iwanan yung chemical fertilizer na nakakasira ng ating lupa, yung mga chemical pesticides na nakakasira rin ng ating katawan, sapagkat may mga residue po yan, no? Kahit anong gawin natin, may mga residue po yan. Systemic ang pag-apply ng ating mga pesticides. So, kailangan matagal na panahon bago yan matatanggal. Gusto nga natin fresh produce, di ba? So, yung iba, alam natin, i-harvest na. Kinabukasan, nag-spray pa ng pesticide sa ngayon. Dapat hindi na yun. Dapat mga 2 weeks prior ng harvest, di na nag-spray ng pesticide. Pero alam natin, mismo yung mga farmers na nagkukwento. So, sana unti-unti, punta na tayo doon sa organic or natural or bio-intensive way of planting our produce para naman healthy, no? Sabi nila, kain ka ng prutas at gulay, hahaba ang iyong buhay. Tapos may cancer. Magtataka ka, saan to galing yung cancer? Gulay naman ang kinakain ko. Pasensya na ho, yung kinain yung ampalaya, nilublub sa gas, pinunasan ng gaas para kumintab. Yung talong, pinunasan ng gas para kumintab. So,
kwento po yan na nadampot ko doon mismo rin sa mga nasa farming areas, no? Sila yung mga nagpo-produce ng mga dinadala natin dyan sa pamilihang bayan. So, yun ang mga katotohanan ng masaklap. Pero hopefully yung programa natin ay maging maging daan para unti-unti mamulat tayo. Kami naman po ay magbabahagi lang ng impormasyon. Bahala kayo kung gagamitin niyo, i-share niyo ba itong ating mga napagkwentuhan na opening episode pa lang, ang dami ko nang sinabi. So anyway, ang oras po natin, 7:20. Tama ba tayo ng oras? Dahil tayo ay Standard Philippine Time, di ba? 7:28 na ng umaga, 2 minuto. Bago ang pagsasara ng ating morning kwentuhan dito sa inyong programang Bagong Umaga sa Alpha News Philippines. Kaya iningiling ko na lang sa ating, ilan na ba tayo? Ay, may mga bagong dumagdag, no? Si Jerry Laranilla, it's a new day. Oh, pero day. Ano to i-pronounce? Si Nav is, kanina nabanggit na natin sila na, si Nav Abrina, God bless, sa ANP. Salamat po sa inyo. At sa ating mga naging kasamahan ngayon, 17,000 po tayo na mga, 18 na pala. 18 na mga likers and nagbigay ng heart. Good morning po sa inyo. Pakishare po ang kwentong ito na meron tayong bagong programa dito sa Alpha News Philippines. Monday to Friday po. Alam nyo naman ako, kahit nagka-COVID, ninyo alam, no? Na malamang nagka-COVID ako nung panahon na nasa Gising Bangon, Pilipinas. At umaga, walang absent, ay naghatid sa inyo ng impormasyon ng panahon na yun. First week of June. Kasi yung aking asawa nag-positive sa antigen, sabay kaming nagpa-antigen test, siya positive, ako negative. So dinala siya sa isolation facility, ako nag-quarantine dahil close contact dito sa aming bahay, quarantine kaming mga mag-anak dito. Pero, yung kanyang mga na-experience na mga symptoms, na-experience ko rin po. Kaya si Dr. Chona, si Val, good morning Doc Chona, yung dati natin kasama dito sa programa rin na Gising Bangon. Sabi niya, nagbalik na yung boses mo. Ibig sabihin, all the time na nagdadaldal ako sa inyo, ay ngongo pala ako. So malamang, nadaanan ko rin yung COVID, mild lang siguro ang symptoms. Although sumakit-sakit din yung aking mga kasukasuan. Nawalan din ako ng pang-amoy at panlasa. So malamang talagang COVID yung dumaan sa akin. Pero all is well. Pero may mga kasamahan po tayong wala na ngayon. Hindi natin makakasama sa Pasko. O ayan na naman, napunta na naman tayo sa mga, di ba? Good vibes tayo. Bagong umaga nga eh. O sige, magpaalam muna po tayo. Ito po ang inyong lingkod, Maricon Lorzano Ordinario. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa unang araw na ito. Sisigapin namin na bukas makapaghatid na tayo ng public market price monitor sa inyo. Kasi mamaya ay magkakaroon ng pagpupulong ang puwersa ng Alpha News Philippines para maghatid sa inyo ng mga magaganda at sariwang balita. Magandang umaga po sa inyo lahat at paki-like and share po itong ating programa ngayon. Bye!